Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Amer from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na iyong July 16 to 31. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, gusto nyo makuha natin, all the detail is in description below sa baba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. Uy, tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. May ingat ka. Meron kang parrot tsaka fox. Mag-trust ka sa intuition mo, ha? Sabihin, may mga taong magmamatsyag sa'yo. May mga taong hindi magiging sneaky, ganyan, magbabait-baitan, or manipulate, no? Kung maghahanap sila ng pwede nilang about sa'yo, ganyan. Pwede nilang ikasira mo, yung mga ganyan. Siyempre, nandito rin to. Mga tao na pagchichismisan ka, no? Kaya ingat ka rin sa mga pagsasabihan mo ng mga sikreto mo, ganyan. Yung mag-ingat ka rin sa mga pagsasalita mo. Magtiwala ka sa intuition. May dito, March. Hindi ko alam kung ano yung related sa'yo ng March. Siguro March, last year of March, this March, or next year of March. Pero dito kasi, it's a sadness, no? Kung titignan mo si parang ang sad nung mga bulaklak. Yan. Maaring 3 days, 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months, or March. May lungkot o may mga situation na hindi naging maganda sa iba sa inyo. Ingat sa mga chismis, ha. Ay nako po, beware of self-delusion. Ayan ka na. Ayan ka na talaga. Ingat-ingat din Sabi ko sa iyo, wag ka basta mag-ingat ka, pigilan mo yung sarili mo rin. Minsan may mga time din na maaring nililing lang mo din yung sarili mo. Siguro handun din yung with comes so pagpipigil, no? Yung mga point na may mga time ng buhay mo na nagpipigil ka sa inis mo, sa galit mo. Great personal sorrow, may mga pinagdadaanan na lungkot o hinapis, mga ganyan sitwasyon. Medyo September meron tayong 9 hours, 9 days, 9 weeks, 9 months. Or by September, no? Siguro September, mga malalapit sa nakakilala ng birthday is September, tsaka March 10, ganun yung isa. And then also, dito is medyo magulo, no? O nakikita ko dito, siguro marami kang iisipin, or this time is marami kang iniisip at magulo. Kung tito mo, iba-iba siyang kahoy, di ba? Mayan, medyo marami kang iniisip na bagay-bagay, kaya nahandito rin din si Dragon, si Teardrops, and si September. Mag-ingat kayo with comes sa mata nyo. Maari iba sa inyo, naglalabo na yung mga mata, or someone into your life na related sa'yo, na malabo yung mata, o kaya may mga something happen with come to eye. No, ingat din. And for leaf clover, great good fortune is coming. Congrats, no? May parating sa'yo. Kung sa aspeto man ng buhay mo yan, blessing pa rin yun, no? Sa nakita ko dito. Naku, ba't ang dami mong fear, worries, tense situation. May dagger, dito, titingnan mo siya, di ba? Parang magulo, parang may mga galit, may mga iniisip, may mga dark thoughts sa'yo, and also may mga inaalala ka rin, may mga nakaka-tense na situation happen o mangyayari sa iba. Kung titingnan mo yan, magiging ang daming tumatakbo sa isip mo na maaring ito na yan. Ano ba namang card mo? Try to make it balance, meron tayong skill. Kailangan palagi ka balanse. Wag kang, kung ano man yung mga pagdadaanan mo, isipin mo pa rin yung sarili mo. Para ito, kung kailangan kasi maging magaan yung energy mo this time. Keep your life in balance. Sa iniinom mo yan, sa kanakain mo yan, kung sa pag-iisip mo, sa emotions, ganyan. Energy ni Gemini. Devil! Ba't
Ganito energy mo. Unang-unang card, devil agad. Energy niya. May something May something. Okay, yung energy mo sa nakikita ko sa'yo dito, kasi meron din tayong 8 and the 9. Okay. Energy mo. It comes sa energy mo, may lungkot talaga. Ako nakikita dito. May lungkot, nando ka sa sitwasyon mo na marami kang iniisip, no? May mga sitwasyon na nag-isolate ka sa sarili mo. May mga sitwasyon na nako-conscious ka. May mga situation na maaring kailangan mo din mag-ingat, ganyan. Nagkakaroon ka kasi ng dissatisfaction this time. 16 to 31. May mga dissatisfaction, may mga sadness, may mga stress, may mga, you're feeling stuck, no? You're trapped or stuck in a situation. May mga sitwasyon na nag-unfulfilled. Kumbaga, hindi nagsasucess, ganyan. May mga sitwasyon na hinihiling mo na hindi pa dumarating. May mga nagsashattered yung dreams, ganyan. Kumbaga, may mga negativity. No? Maaaring may mga negativity ka na iniisip. Sa nakita ko dito, wag naman sana, no? Tandaan nyo, kapag nag-isip kayo ng masama sa kapwa nyo, babalik yun sa inyo. No? Yun ang nakikita ko. Or someone here, no? Kasi may nakita rin ako dito kanina dito sa card Pinasok ko lang uli. May nakita ako doon na may tao na nag-iisip sa'yo ng hindi maganda. Yun na nakikita ko. Pinag-isipan ka niya ng hindi maganda dito. Wag ingat ka na lang din, no, sa nakikita ko dito. And then, yun nung nakikita ko, kasi kumbaga, you have a blockage, Gemini. May blockage ka sa buhay. Kumbaga, imbis na mas maging maganda ang iyong buhay o maging magaang yung takbo o pagpasok ng mga blessings sa'yo, may nakabara. May nakabara? Ano yun natin? May nakabara sa'yo na kailangan mo i-let go. Ganyan. May nakabara sa'yo o may pumipigil. Ganyan. May nakakapigil. Maaaring sarili mo or someone to your life. Yun nakikita ko sa'yo dito. Yun ang energy na nakikita ko sa'yo. Tingnan natin ang parating. Tabi ko nga ito dito kasi nakaharang siya. Anong parating? Anong parating sa kay Gemini? Tsaka may nakikita rin ako na hindi ko alam kung ikaw or someone. May taong gumagamit. May taong, siguro kakilala mo, o siguro hindi naman ikaw, siguro yun. May taong gumagamit ang hindi, there's an addiction. May taong ganun. Parating. Ano pong universe nito? Okay, ang parating sa'yo, may mga tensyon na hindi pa talaga natatapos dito, sa nakikita ko dito. Actually, medyo stress ang nakikita ko sa'yo, no? May mga inaalala ka, stress, ganyan. May mga situation na nahata ka ng nakaraan, na sitwasyon, nafo-focus ka doon. May mga stress, anxiety, depression, feeling, siguro sa iba dito, may mga bagay na hindi mo pa kayang i-accept o hindi mo ma-accept, ganyan. O nandito rin yung situation na iba sa inyo, maaaring hindi kayo gano'n nakakatulog, pagising-gising kayo sa gabi, o kaya naman kulang ang tulog nyo, ganyan. Na nandito rin yung situation na parating din is stagnant to more on stagnant ka, no? Nagja-jungling ka dito sa nakikita ko sa ito. May mga unfinished business, kumbaga, dito.
sa'yo. And then also, may pagpapabaya, no? Huwag mong papabayaan yung sarili mo, no? Or someone into your life. So, lalo na rin sa pera, no? Huwag mong papabayaan yung pagdating sa pera. Medyo hindi maganda kasi nakikita ko sa'yo sa pera eh. Kailangan balance lang, no? Dito. Tsaka huwag ka mag-overthinking dito. So, nakita ko. May mga bagay pa talaga na hindi na-accomplish dito sa sitwasyon. May mga bagay na kailangan daw gawin o asikasuhin dito sa sitwasyon mo. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, parang ups and down yung situation mo this time. Yun. May tao rin ditong bitter. Sana hindi ikaw yun. No? Yun. And parating din sa'yo, makakaramdam ka ng konting katamaran, ganyan, sa iba sa inyo. Makakaramdam ka lang ng gano'n. Also, ang nakikita ko sa'yo, may tao dito na makikipag-communicate sa'yo or you communicate with someone. Maaring may mga pag-uusapan kayo related to something, to a conflict eh. Ang nakikita ko dito eh. Para may gusto ka ma-accomplish na isang sitwasyon. Or maybe itong tao na to, makakausap mo siya is sa iba sa inyo, maaring nasa ibang bansa siya o kaya is nasa ibang, halimbawa nasa Pilipinas ka, nasa malayo siya. Ganyan. Yung tawid dagat, ganyan. Sa nakita ko dito. May makakausap ka. May taong kukonect sa'yo or ikaw ang kukonect. Yun. Also, may bullying, may parating din. Sana hindi ka nabubully. There's a sadness as bullying. May mga disagreement. Ako na nakikita sa'yo. May mga situation na may mga alam mo yung may mga tao na hindi sila magpapatalo sa'yo. Nagkakaroon ng competition in this sa reading na to, no? Siguro sa kasama mo sa trabaho o kaya kung yung sa pagsasalita mo, sila din ganun din sila, may masasabi rin sila sa iyo, mga ganun sitwasyon. May mga battle. Yun. Sa iba sa inyo, battle thought ito sa iba sa inyo, no? Kumbaga nagja-jungling, ang dami mo kasing iniisip. Kumbaga, ang dami mong pumapasok sa isip mo. Yan, may mga conflict din Ingat kayo sa conflict. Malaki man umalit yan, may mga conflict. Ingat kayo sa financial mo talaga. Ano dapat iwasan ni Gemini? Ano po dapat iwasan ni Gemini? Dapat iwasan ni Gemini? Okay. Thank you. Okay. Okay, wala Leo. Okay, iwasan mo daw yung mag-judge ng tao. Ganyan. Iwasan mo mag-judge. Kung ginajudge ka nila, don't judge din. No? Huwag mong ibato sa kanila yung ibinato sa'yo. Kumbaga sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Diba? Ganun. Batuhin mo sila ng in a good way. Kasi mas magiging blessing ka dun. No? Yan. Don't judge. And then, huwag ka rin huwag mo maliitin yung sarili mo at huwag mo rin maliit ng ibang tao. No? And then, sinasabi rin dito, iwasan mo yung magmadali sa lahat ng bagay. Kasi, there's a progress. Kumbaga, sinasabi rin din dito na kailangan mo, iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. No? Be patient to make a choices. Huwag masyadong magmadali sa mga bagay-bagay. Siyempre, sinasabi din dito, kumbaga, huwag kang mag-go to the flow in a situation. Kasi, iba-iba kasi no? Pwede kang mag-go to the flow o kung alam mong tama. Diba? Kung alam mong, umayon ka, kung alam mong tama yun. Pero, sabi nga dito, mag-trust ka sa intuition mo. Kung alam mong mali, huwag kang umayon. Ganun. No? Kasi, para yung blessing dumating sa'yo. Huwag kang ma-stagnant. May mga sitwasyon na need to close. Ganyan. Kumbaga, tapusin. May mga bagay na ganun.
there's a delay of success kasi ako nakita sa'yo. Iwasan mo yung magkaroon ka ng mga delay in your situation. Pero hindi naman siya sinasabi sa'yo na magmadali ka. Kasi once na magmamadali ka, magkakaroon ka bad decisions sa buhay mo. No? Yun. Tsaka iwasan mo yung yung bahala na, ganyan. Yung magkaroon ka ng creative block in yourself. Yan, iwasan mo yun. Siyempre, sinasabi rin dito, kung kinakailangan mo ng suporta ng ibang tao, humingi ka. Siyempre, yung sa tao na trusted mo, ha? Wag itong si Parrot tsaka si Fox. No, mag-ingat ka pa rin. Kaya dyan nga, ilagay nga natin dyan si Parrot tsaka si Fox tsaka si Intuition para maano ka, ma-alert ka, ha? Para hindi ka magkamali rin. Yan mga dapat mo iwasan. When it comes sa love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, tsaka yung lack of curiosity ka, iwasan mo yun. Kung may mga dapat kang alamin mo. Mas nakakagood yun, ano? Kung may mga dapat kang alamin mo maigi, siyasatin mo maigi, bago ka mag-move, isa rin yun. Love. So, iba dito kasama ito sa trabaho. Okay, when it comes sa love, sa mga single, that's an offering. No? Ibig sabihin, may darating at may mag-offer sa'yo ng pagmamahal. Itong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, medyo nagja-jungling siya, no? Sa nakikita ko dito. Kasi meron siyang mga bagay, parang naghihintay siya ng tamang oras, tamang panahon, tamang pagkakataon, kung kailan siya mag-offer ng kanyang feelings sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Pero, handito yung gusto niya ng open communication sa'yo, gusto niya ng commitment or connection sa'yo, no? Kaso, medyo nag-juggling siya kasi sa tingin ko, sa nakikita ko sa kanya dito, handun yung afraid of rejection pagdating sa mga single. No, kasi ang iniisip niya is very attractive person ka. Vice versa tayo, Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, no? Ang nakikita ko sa dito, maaring naghihintay pa ang isa sa inyo para magkabalikan kayong dalawa. Yun din ang nakikita ko kasi gusto niya talaga ng union dito, no? Sa nakatao. Andun pa rin naman na umaasa siya na magkakaroon muli ng pagbabalikan sa mga nagkahiwalay. Kumbaga, handun pa rin yung alam mo yung attraction, handun pa rin yung temptation. Yun nga lang, tulad ng kanina sa mga nagja-jungling siya kasi baka pag nag-action siya o nag-offer siya sa iyo, baka ma-reject mo siya. Nandun siya sa situation na yun. Kumbaga, they feeling stuck. Kumbaga, handito rin yung situation na ang dami ring tumatakbo sa isipan niya. Nag-self-questioning. Kasi andun rin yung sitwasyon na maaring, siguro, ikaw yung person na marami kang, alam mo yung marami kang kinakausap, o may mga kinakausap ka, baka na babalitaan niya yun, ganyan. O kaya, handun talaga yung alam niya na ikaw is very attractive, kaya handun siya na, nagkakaroon siya ng thinking na, ay baka pag nag-move ako, hindi niya ako tanggapin, i-reject niya ako, yung mga ganun. Kaya handun yung situation na nagja-jungling itong tao na to. Nagkakaroon siya na pag-a-analyze or handun siya sa situation na parang may gusto siyang i-progress or maari din na handun siya sa situation na nag-iisip pa siya ng mga konting strategy, no, sa nakikita ko sa kanya. Handun siya sa situation na yun. Pero ang nakikita ko, more on thinking kasi nakikita ko sa kanya, no? Parang umaasa na lang siya doon sa in a divine timings, baka sakali, baka tayo, baka ganun, ganyan, ganyan. Ganun din sa mga single, no? Sa nakikita ko dito.
And then, kung kayo is in relationship, syempre, ang bilis ng oras. Kung kayo is in relationship, ang nakikita ko dito is hando naman yung patient, no? Isa sa inyo very patient. Hando naman yung love. Hindi ko lang alam, Gemini, kung sa part mo o sa part niya, and may konting, tandaan nyo palagi tayong vice versa, may konting pagja-jungling na pinagdadaanan, maaring sa trabaho niya, ganyan, yun ang nakikita ko to. Pero when it comes sa relationship, handun yung love, handun yung attraction, handun yung, minsan may disappointment, may dissatisfaction, ganyan. Minsan, siguro, nagkakaroon ng mga, kapag halimbawa, kung kakausapin, minsan siguro nare-reject, ganyan. Minsan siguro, hindi nagsasalita ng totoo, mga ganun sitwasyon lang naman sa nakikita ko dito. Pero isa sa inyo, attractive ba? Kumbaga habulin. Habulin ng mga kabayo. Kita ko kasi kabayo. Joke. Yun ang nakikita ko dito. Sana isa sa inyo walang boundary, no? In this relationship. Sana wala. Kasi ang nakita ko, may boundary ang isa sa inyo. Pero kang sa love, nandun naman yung love. Gemini. When it comes din dito sa in this card, ang nakikita ko dito, someone is obsessed, ganyan. Someone, meron ding tao na sinungaling, babaero, lalakero, and then, yun? SEX, temptation, makasakim, makasarili. Yun ang nakikita. Uy. Oy, Gemini, ang ganda ng card mo. Oy, sabi dito, may parating, no? May parating na opportunity sa'yo, syempre. There's an opportunity na darating sa'yo, sa iba sa inyo. May darating na magandang opportunity sa'yo. May offer, no? Kung ano mang offer ito, maaaring ito is pagkakaperahan, no? Opportunity, magkakaroon sa iba ng beginning of a cycle in life. Yan ang nakikita ko. Siguro, next year sa iba, or 1 week, 1 month, or by next year. Yan ang nakita. Kasi mag-change yung iyong direction. Kumbaga, may mga new beginning happen in life. It's more on opportunity. Siya, dito. Maaring minamanifest mo to, no? Sa nakita ko, baka sa iba sa inyo, pera. If you are manifesting something, maaring money, o pagkakapirahan, yes, darating siya. Dito. Darating siya. Baka may mga hinihintay kayo. No? Kung this is a project, yes, may darating. Kung this is a love, may darating. Then, no, sa nakita ko dito. May isang bagay o isang sitwasyon ka na didesisyonan mo. Pero yung magiging desisyon mo dito is magiging tama. Pero mag-trust ka pa rin sa intuition mo. Tingnan nga natin kung anong, kasi iba-iba kayo ng energy, tingnan pa rin natin kung anong mangyayari kay Wheel of Fortune. Wheel of Fortune, ano pwede ko malaman sa'yo? Para yung iba makaano rin. Kasi iba-iba kayo eh. Wala akong pointed name eh. Ano yun? Uy! Sa iba dito, ano to? Sa iba,
hindi maganda. Sa iba, disappointment. Pwedeng sa iba, magkakaroon, maaring may mga secret na mabubunyag, ganyan. O may mga sikreto kang malalaman, mga ganyan. May mga disappointment sa iba. May hindi magiging magandang outcome sa iba. Sa iba, good kasi. Kaya kinuha ko na rin yung iba para kasi ang dami yung energy. May blockage sa'yo. No? Ibig sabihin, if you're manifesting something into your life, may blockage ka na kailangan mong aksyonan. May mga plano na maaring hindi mo ma-move forward. Hindi ko lang maintindihan kung ikaw or someone into your life, there's a moving home. Hindi ko alam kung ikaw ang mag-moving home o may tao sa nakadikit sa'yo na energy is may mag-moving home. May mga pagsisisihan or may self-doubt, merong disappointment tulad nga sabi ko, may mga bagay na magiging weak ka or malalack of confidence ka. May mga sitwasyon na hindi mo nakikita na darating. Frustration din may parating sa'yo. Sana hindi sa inyo to. Sana hindi kayo. Sana tapos na. No? Sana wag din mangyari. Siyempre, isa rin yun. The Fool. Oh, okay. Okay, ito ang nakikita ko sa'yo dito. Magkakaroon ng new beginning sa buhay mo. Sa nakikita ko dito, there's a new beginning happen. Maaring you will back from the zero, from the basic, or from the top. May pagbabalik, or magre-resetting ka. May pagre-reset. May mga bagay na parating din is good news sa iba, no? May mga good news, maaring makaka-receive ka ng text message, communication na good news. Yan, may mga good news, may mga happiness kang mararamdaman, fulfillment, achievement. May mga ganong sitwasyon. Or maybe sa iba, if you're resetting yourself in a new you, or magkakaroon ka ng back to the basic, may parating, kasi andito yung hirap, may parating sa'yo na magiging maganda yung buhay mo in the next year. Or sa iba sa inyo, maaring nangyari na to. Or next year, or a month, or a week. Yun na nakikita ko dito. Sa iba dito, week to. Sa iba dito, there's a new love coming. May love. Ayan o. Wow, o diba? San ka? May new project din ikaw eh. May mga parating, may parating na pera sa'yo, Gemini. Parating na pera sa'yo. May travel ka ba? Ano po to? Uy, ingat ka. May taong may sakit. May tao ditong weak yung energy. Sana hindi ikaw. Pero may tao dito na either may sakit siya or magkakasakit. Yan nakita ko. Sana huwag ikaw. Someone into your life. May magkakasakit. Ingat kayo sa financial nyo ah. And then, meron ako nakikita dito na mag-isolate ka, malulungkot ka, may mga bagay na may mga sad, depression, magiging moody type ka, ganyan na nakikita ko sa iba sa inyo. May mga situation na mababurnout ka, ma-anxiety ka, ganyan. May chaos eh. May chaos siya sa nakikita ko dito. May mga bagay na hindi mo ma-accept. Yun na nakita ko din sa iba. May mga pagsisisihan o kaya failure situation, regret. Meron ding
Sana wag. It could be possibility. Sana wag. Siyempre, ayoko naman sabihin sa inyo, di ba? Hindi, kumbaga hindi naman sa inyo to, wag niyong pansinin. Pray lang kayo, wag niyong pansinin. For the loss. Maraming klase ang loss. No, maraming klase ang loss as in. Kasi may lungkot ako nakikita. Very emotions. Syempre, marami. Loss of money, loss of something, loss of pet, loss of confident. Marami. Wag kayong, ayoko naman kayong sabihan ng ng hindi maganda, di ba? Yun. Pero may ganun sitwasyon. May konting drama na magaganap. Yan, kung halimbawa, meron kang kasamahan, ganyan, nag-away kayo. Siyempre, dramatic yun, di ba? Inis at drama. Depression talaga. O kaya, kung sino man yun, kung may mga ganun, sana hanggang ganun lang, no? Sana nakita ko dito, sana hanggang ganun lang. Magkakaroon ng iba sa inyo, there's an exhaustion situation or magkakaroon ng chronic stress, ganyan. Yun ang nakita ko. May mga bagay na hindi ka mapapakali, ganyan. May mga maaalala ka or may mga mamimiss ka raw. Ganyan. May mga mariremanizing ka, siguro mga anak mo, kapatid mo, kung kuhanin mo lang sa'yo dun karelasyon mo, ganyan. O kaya may mga maaalala ka na good memories from the past situation. Ang nakita ko may aalis, no? Either may travel ka or someone's magli-leave, aalis, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then sa nakikita ko rin dito, syempre nandun pa rin yung, sabi ko nga, disappointment, no? May mga bagay na i-evaluate mo, ganyan. Magja-jungling ka, may mga bagay ka na asikasuhin din sa nakita ko dito May mga bagay ka na, may mga gagawin ka, baka maging busy ka rin, siguro may mga multiple priorities or multitasking ka na gagawin sa iba sa inyo. Yun nakikita ko. And may mga bagay din na kahit na malungkot or kahit na mahirap, ang nakita ko, magpapakatatag ka sa sitwasyon mo this time. Handle yung situation na you will finding balance. Kumbaga, kukontrolin mo at babalansihin mo yung lahat ng sitwasyon na magkakaroon ka sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iyo. Arigato namaste, God bless.